Okay, mga kabady, mga kasol. Part 4 ng kwento ng dalawa nating kuyang. Actually, sa amin pong tatlo, ito pinakamatanda. Alay. Si SpongeBob, 59 years old. Ganun. Sunod ako, si Paring Buddy, lagi talaga akong gitna eh. Nagchucha talaga, pati ba naman sa buhay na to, gitna pa rin ako. At ang bunso, si Paring Sol. So, tuloy ang kwento ni Sol. Nasa bahay ka na, Paring Sol. So, nasa bahay ka na, si Jordan na nag-aalaga sa'yo. Nandito na ako. Hindi ko pa magalaw to. Wala pa. Hindi pa ako nakakabangon. So, totally bedridden ka. Oo, kaya Total care. nagda-diaper pa ako nun. Diaper ka pa. Oh. Tapos, Joel, ang tigapalit ng diaper. yung kapatid mo, Joel, wala sila experience sa wala. pagiging caregiver. Actually po, putulin ko lang, singit lang, but in enterprise, part po ng intention ng vlog na to is sa abot ng aking makakaya, I will ituturo ko kung paano mag-alaga. Kasi alam naman natin sa Pilipinas, wala naman tayong mga formal training katulad ng kinukwento ni Paring Sol. Hindi tayo handa sa pag-aalaga ng mga kapamilya na nagkakaroon ng baling sakit, whether it's stroke, aksidente, etc. So, ako po, I have 8 years of experience bilang isang caregiver sa California. Doon po ako nag-training, wala po akong background, but I was lucky enough na I have a certification and training sa California. So, my intentions are makapagturo, ma-share ang aking nalalaman kung paano mag-alaga po ng mga kapamilya natin na nagkakaroon ng mga ganitong cases. At sana po matutunan. Basic lang po ang aking ituturo. Hindi po yun siguro yung standard dito, but yung sa akin lang po makatulong sa pag-aalaga ng mga kapamilya natin nagkakaroon ng sakit. So, balik tayo kay Paring Sol. Okay. Nandito na ako. May hinayar na Caregiver. caregiver. Okay. Si June. Tapos. Taga San Mateo. Yun ang mali. Dapat babae nag-alaga sa iyo. Kasi kung Antibano, babae ang nag-alaga sa iyo, nakatayo na. Yung paa ha? Paa sinasabi ko ha? Iba tumatayo eh. Iba tumatayo. Tuloy mo. Kay John? Oh, Tumatayo kay John? hindi. Iba ka, paano nagbago ka doon na stroke ka ha? Iba kasi yung pagbuhat ng lalaki. Okay. Tama naman, tama. Tapos, So, ilang buwan din dito si June. Ilan ni Joel. Joel from time to time, pupunta-punta. Pero ang full time, si June talaga. Siya ang sinusweldoan. Ngayon, nung kay June, may isa pang PT na binabayaran din. oo. Taga Carmona. Okay. Pero professional yun. Oo. Nasa US na ano yun. Kaya lang bayan, 800 per session. 800? Mabigat. Mahal, no? Hindi namin kaya naputol. Pero hanggang saan umabot yun? Nakalakad ka ba? Upo ka? Hindi tayo lang. Pero Ano yung tumayo? Paa. Paa. Sorry, lilinawin mo. Okay. Tuloy. Pero wala pa rin pakiramdam. Wala pa rin pakiramdam. Ang puso o yung paa? Yung pa. Okay. Lilinawin. Okay. Tuloy. Sorry. Tapos, Ngayon, bago umalis si June, may isang hindi naman siya PT. Therapist din. Pero ang role niya, assistant ng mga doktor. assistant. Oh. Nurse siya, nurse. Hindi rin. Hindi rin. Oh, so basta assistant dito. Nursing assistant, hindi rin. Ano rin? Assistant. Production assistant. Tuloy, sorry. Ang role ni George,
nag-assist ako sa mga doktor. Okay. Pagka may mga nababalian, Oo. rehabilitation assistant. Okay. Nakailan session din ako. 800 plus. So, dumaan ka sa therapy, pinakamaiksing paliwanag. Oh. Hindi nga lang natapos ang therapy. Kuryente naman yung kuryente. Oo. Kinukuryente ka. Yung pa po, enterprise ulit ako, si Buddy. Sadly po, kailangan talaga ng isang stroke survivor ang therapy. At alam naman natin sa Pilipinas, karamihan sa mga nagkakaroon ng ganyang sakit, hindi na kinakaya yung pagbibigay na therapy na kailangan. So karamihan sa mga stroke survivor, imbis na makabalik sa normal nilang kilos, sa normal nilang lakas, hindi na po nangyayari yun eh. Kasi po, ang sunod na importante pag nabuhay, nakasurvive ang isang tao sa isang stroke, ang susunod na importanteng gawin ay ang therapy. Alam ko po yan for a fact dahil sa experience ko nga po bilang isang caregiver sa Amerika. Ako po nananawagan sa mga pamilya na pwede naman pong ituro sa inyo. Pwede pong mag-session ng ilang beses. Tapos kung ano yung session na yon, kung ano yung therapy na yon na iba na ginagawa, kapamilya na po ang gumawa para makameno sa gastos. Ang importante po, matuloy ang therapy. Hindi po pwedeng hindi. At siyempre, nananawagan din ako sa mga walang ginawa kundi magnakaw sa kaban ng bayan. Tulungan naman natin ang mga ating kababayan Pilipino na nagkakaroon ng ganitong sakit. Kasi po, wala pong, ulitin ko, wala pong ama o ina na gustong maging paralisado sa buong buhay nila. Nasa puso po namin lahat, ipagpatuloy ang aming responsibilidad. Pagpatuloy ang aming pagmamahal at pagbibigay sa aming mga mahal sa buhay. Kaya po, puputulin ko muna po. Dumadating ang basura after 1 week, ngayon lang dumating. Puputulin ko muna po at magiging maingay at mabaho dito. So, hintayin ang tabayanan, ihanda ang dapat ihanda. Magbabalik po ang kapihan sa body and soul. Siyempre, ako pa rin ang mag-i-stop ng camera.